Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang ito. At kung kayo po ay nalulugod sa pakikinig at panonood ng pagbibasa ng Biblia sa buong taon, paki-like and share po ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak upang malaman din po nila ang salita ng Diyos sa araw na ito. At ngayon po ay babasahin po natin ang Ezra chapter 4, 5 at 6. At ngayon po ay day 135 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Ezra chapter 4, nang mabalitaan ng mga kaaway ng Judah at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, "Tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya simula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Joshua at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. Gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persia, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel." Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din sila mga opisyal ng pamahalaan ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito noon sa panahon ni Ciro, kung napanahon pa ni Ciro ng emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong naninirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Noon namang naghahari si Artaxerxes ng Persya, lumiham dito si Bestam, Mithridat at Tabil kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaiko, kaya't kinailangang isalin sa pagbasa. Sumulat din si Rehum na gobernador at si Simsai na kalihim ni Haring Artaxerxes tungkol sa kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem. Mula kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim, mula sa kanilang mga kapanalig na hukom, pinuno at sugo na galing sa Erek, Babylonia at Susa sa lupain ng Elam, kasama ng iba pang inilipat at ipinatira ng dakila at makapangyarihang si Asurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa mga lugar sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito ang nilalaman ng liham. Isang pagbati sa kanyang kamahalan, Haring Artaxerxes, buhat sa kanyang mga lingkod sa kanluran ng Euphrates. Kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik at masamang lungsod ng Jerusalem ay muling itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayang inyong nasasakupan at ngayon naninirahan doon. Naisaayos na po nila ang mga pundasyon ng lungsod at sa kasalukuyan namang itinatayo ang mga pader. Kamahalan, kung maitatayo pong muli ang lungsod at pati ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po'y may pananagutan sa inyong kamahalan. Ipinababatid po namin sa inyo upang siyasatin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ang mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya't ito'y winasak. Ipinapaalam po lamang po namin sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader nito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito naman ang sagot na ipinadala ng hari. Para kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim, para sa kanilang mga kapanalig na naninirahan sa Samaria at sa mga lugar na nasa lalawigang kanluran ng Euphrates. Isang pagbati ang pinararating ko sa inyo. Ang liham na ipinadala ninyo ay isinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyasat at napatunayan na noong
unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga-Jerusalem laban sa mga hari at ang paghihimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigang kanluran ng Euphrates. Dahil dito, ipag-utos ninyong ihinto na ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong pinalalabas na utos tungkol dito. Gawin ninyo agad ito bago pa sila lumikha ng pinsala sa aking kaharian. Pagkatapos mabasa ni Rehum, Simsai at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham ni Haring Artaxerxes, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pilit na pinahinto ang mga Hudyo sa muling pagtatayo ng lungsod. Napahinto nga ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa ika-2 taon ng paghahari ni Dario ng Persia. Ezra chapter 5. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig sila ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Joshua na anak ni Jozadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Agad naman dumating si Tatanai na gobernador ng kanluran ng Euphrates at si Setar-Bozenai kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong ng mga ito sina Zerubbabel at Joshua, sino nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito? Tinanong pa nila, ano ang mga pangalan ng mga lalaki nagtatrabaho rito? Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudyo kaya't hindi sila pinakailaman ng mga pinunong taga-Persia habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Ito ang ulat na ipinadala nila. Tatanai sa hari, sumainyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Ipinapaalam po namin sa inyong kamahalan na bininisita na po namin ang lalawigan ng Juda. Ang templo po ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malalaking tapyas na bato at ng mga pader naman nito ay pinapatibay sa pamamagitan ng mga troso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa. Tinatanong po namin ang matatandang pinuno roon kung sino nag-utos sa kanila na gawing muli at tapusin ang templo. Tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Sinagot po nila kami ng ganito, kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niya na bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik rin ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sesbazar at na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Sinabi ng hari kay Sesbazar na dalhin ang mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Iniutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar. Kaya't naparito nga si Sesbazar at inilagay ang mga pundasyon ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimulan ang pagtatayo ng templo na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan nga'y hindi pa ito tapos. Ngayon, kung mararapatin po ng inyong kamahalan, ipahanap po ninyo sa mga tagauan ng mga kasulatan ng kaharian ng Babylonia kung tunay ngang ipinag-utos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hinihiling po namin na ipabatid ninyo sa amin ang inyong pasya sa bagay na ito. Ezra chapter 6. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babylonia at sa lungsod ng Ekbatana
Sa palasyong nasa lalawigan ng media, natagpuan ng isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang dooy mag-alay at magsunog ng mga handog. Kailangan ang templo ay 27 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Ang bawat pundasyon nito ay dapat na 3 patong ng malalaking bato at sa ibabaw ng mga ito ay ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukalang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Ang mga gintot pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglagyan nito sa templo sa Jerusalem. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tetanai at sa mga kapanalig nito. Kay Tetanai na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar-Bozenai at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates. Huwag na kayong makialam diyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko ring tumulong kayo sa gawaing ito. Ang lahat ng gastos dito ay kukunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat na bayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem, gaya ng batang toro, lalaking tupa at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ng hari at ang mga anak nito. Ipinag-uutos ko rin na parusahan ang sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. Isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutuhog sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basurahan. Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang dooy sambahin siya. Kaya pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nag-uutos nito kaya't dapat itong lubusang ipatupad. Lubos ngang ipinatupad ni Tetanai na gobernador at ni Setar-Bozenai pati ng kanilang mga kasamahang pinuno ang ipinag-uutos ni Haring Dario. Patuloy namang nagtatrabaho ang pinuno ng mga Hudyo at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinalakas ng mga propetang sina Haggai at Zechariah ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad nina Ciro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia. Nang ikatlong araw ng ika-12 buwan sa ika-6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo ng templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at mga Levita at ang lahat na bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki at 400 kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel. Isa para sa bawat lipi ng Israel. Inilagay nila ang mga pari at Levita sa kani-kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Pagsapit ng ika-14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Pasko ay ipinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sama-samang nilinis ng mga pari at Levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pampaskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa-pari at para sa kanilang sarili. Ang mga handog ay kinain ng buong bayang o sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag.
Kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga naninirahan sa lupaing iyon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.